Wala kang kwenta. Isang basura para sa isang pulubi. Iyan ang huling salitang dumurog sa puso ni Mirela bago siya itinapon sa kalsada. Habang humahalakhak ang kanyang taksil na ina at amo sa gitna ng karangyaan, naiwan siyang duguan ng dangal sa ulan. Ngunit ang pulubing kinalingan niya ay ang hari palang lulunod sa kanila sa karma. Sino ang tunay na pulubi ngayon? Maghanda sa isang pagbangon. Huwag mo akong idahilan ang matandang yan. Ang kailangan ko ay benta, hindi ang pagpapakitang tao mo. Layas. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at pabayang empleyado rito. Ang boses ni Mrs. Sai ay tila matalim na humiwa sa malamig na hangin ng mall. Sa gitna ng naglalakihang mga display ng mamahaling pabango at makinang na sapatos, nakatayo si Mirela, tila isang munting ibon na nabalian ng pakpak. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng putik sa tuhod, bakas ng kanyang pagluhod sa maruming semento kanina, upang alalayan ang isang matandang lalaking biglang bumagsak sa harap ng entrance. Habang ang ibang tao ay nagbubulungan at umiiwas, si Mirela lang ang tumakbo. Siya lang ang humawak sa nanginginig na kamay ng pulubi. Ngunit ang kabutihang yon ang naging mitya ng kanyang pagkagapos sa kawalan. Hawak ni Mirela ang kanyang huling payslip na lukot-lukot na, kasama ang balita ng kanyang pagkakasasante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang ipinukol sa kanya. Ang mga mata ni Mrs. Sai ay nanlilisik, puno ng pandidiri. Tila ba ang paghawak ni Mirela sa isang maruming tao ay isang krimen na hindi mapatatawad? Naramdaman ni Mirela ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na buhay ng tao ang nakataya. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng paparating na panganib. Paano na ang renta? Paano na ang gamot ng kanyang ina? Sa bawat hakbang niya palabas ng mall, ang mundo ay tila unti-unting naglalaho sa kanyang paningin, napapalitan ng isang malabong anino ng takot. Pagdating sa kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng rails, ang amoy ng lansa at usok ang sumalubong sa kanya, ngunit mas masahol pa rito ang tinig na naghihintay sa loob. Mirela, nasaan ang pera? Kanina pa naghihintay ang naniningil ng kuryente. At itong kapatid mong si Celine, kailangan ng bagong sapatos para sa school project niya. Ibibigay mo na ang sahod mo. Bungad ni Aling Rosa, ang kanyang ina, habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga baraha sa lamesa. Hindi man lang nito tiningnan ang namumutlang mukha ng anak. Ang tanging mahalaga ay ang perang inaasahang ilalapag ni Mirela. Nay, nasasanti po ako. Wala po akong dalang pera ngayon. Halos pabulong na sabi ni Mirela. Ang kanyang boses ay basag. Tila isang kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng dumadaang tren. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mainipin tungo sa isang hitsura ng purong galit. Ano? Nasasanti ka dahil lang sa pagtulong sa isang pulubi? Napakagaling mo rin, Mirela. Akala mo ba ay mayaman tayo para mag-inarte kang bayani? Ang tanga-tanga mo. Inuna mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya na nagugutom. Bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa dangal ni Mirela. Hindi niya maisip na ang sarili niyang ina, ang taong pinag-alayan niya ng bawat patak ng pawis sa loob ng 5 taon, ay magagawang idura sa kanya ang ganitong mga salita. Nay, kailangan niya ng tulong. Akala ko po maiintindihan niyo. Walang maiintindihan dito. Kung wala kang pera, wala kang silbi sa bahay na ito. Layas, doon ka tumira sa pulubing tinulungan mo. Tingnan natin kung mapapakain ka ng kabutihan ng loob mo. Sa isang marahas na galaw, kinuha ni Aling Rosa ang maliit na bag ni Mirela at ibinato ito palabas ng pinto, diretso sa putikan. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan.
Tila nakikiramay ang langit sa pait ng sandaling iyon. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mirela. Isang pinto na hindi lang naghiwalay sa kanyang tirahan, kundi tuluyang bumasag sa huling pag-asa ng kanyang puso. Nakatayo si Mirela sa gitna ng dilim at ulan, basang-basa. Ang kanyang luha ay humahalo sa malamig na patak ng tubig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkakayakap sa sarili. Bakit ang paggawa ng tama ay nagbubunga ng ganitong kalupitan? Bakit sa mundong ito, ang puso ay kailangang durugin bago ito pahalagahan? Sa kanyang isipan, tila bumabalik ang mukha ng matandang tinulungan niya. Ang mga mata nitong puno ng lungkot, ngunit may kakaibang kinang. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, isang tanong ang paulit-ulit na dumarating sa kanyang diwa. Hanggang kailan ako mananatiling mabuti kung ang kabutihan ko ang mismong sumisira sa aking buhay? Naiwang mag-isa si Mirela sa ilalim ng poste ng ilaw na aandap-andap. Hindi alam kung saan pupunta. Habang sa malayo, ang isang itim na sasakyan ay dahan-dahang huminto sa kanto. Pinagmamasdan ang kanyang bawat paghikbi mula sa likod ng madidilim na bintana. Sabi nila, ang kabutihan ay libre. Pero bakit ang pakiramdam ko ay ibinenta ko na ang buong buhay ko para lamang sa isang estranghero? Ang mahina niyang bulong ay agad nilamon ng malakas na tunog ng ulan habang nagmamadaling naglakad si Mirela patungo sa ospital kung saan isinugod ang matandang lalaki. Mabigat ang bawat hakbang niya na para bang pasan niya ang bigat ng lahat ng problemang sabay-sabay na dumating sa kanyang buhay. Basang-basa na ang kanyang manipis na jacket at ang kanyang mga sapatos ay halos mapuno na ng tubig sa walang tigil na ulan. Ngunit higit pa sa ginaw ng panahon ang bigat na kanyang nararamdaman. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib ay may isang lungkot at pangamba na hindi kayang pawiin ng anumang init. Habang patuloy siyang naglalakad sa madilim at maulang gabi, mahigpit niyang pinanghawakan ang natitirang pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa ospital. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy kahit gaano kabigat ang dinadala ng kanyang puso. Pagdating sa charity ward, ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng mga dumadaing na pasyente ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang matanda. Nakahiga ito sa isang gulanit na stretcher, maputla at tila anumang oras ay kikitlin na ng tadhana ang huling hininga. Walang kumikilos na nurse para asikasuhin ito. Para sa kanila, isa lamang itong maruming pulubi na dagdag sa kanilang trabaho. Miss, kailangan po niya ng suwero at gamot. Kanina pa po siya hindi nagigising. Pakiusap ni Mirela sa isang nurse na abala sa pagsusulat. Tumingin ang nurse sa kanya mula ulo hanggang paa, puno ng panghuhusga ang mga mata. Kamag-anak ka ba? Kung hindi, lumayo ka na lang. Marami kaming pasyente rito na may pambayad. Yang dala mo? Mukhang wala namang pambili kahit bulak. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumusok sa natitirang lakas ni Mirela. Huminga siya ng malalim at kinapkapan ng kanyang bulsa. Wala na siyang pera. Ang tanging gamit na may halaga sa kanya ay ang kanyang lumang cellphone. Isang regalong pinag-ipunan niya ng matagal para sana makatawag sa kanyang pamilya tuwing gabi. Lumabas si Mirela ng ospital at tinungo ang isang maliit na tindahan ng mga gamit na segunda mano sa kanto. Sa bawat segundo ng paglalakad, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina na tinatawag siyang tanga. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa kanyang kamay kanina, hindi niya magawang tumalikod. Magkano po ito? Tanong niya sa tindero habang inilalapag ang cellphone sa counter. 500 na lang yan, Neng. Luma na at maraming gasgas. Sagot ng lalaki nang hindi man lang tumitingin sa kanya. 500. Kulang pa yon para sa lahat ng kailangan ng matanda. Pero sapat na para sa unang dose ng gamot. Tinanggap ni Mirela ang pera ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, tila pinutol na rin niya ang kanyang huling koneksyon sa mundong pamilyar sa kanya.
Wala na siyang paraan para tawagan ang kanyang kapatid. Wala nang paraan para humingi ng saklolo. Bumalik siya sa ospital at binili ang swero. Siya na mismo ang nagpunas sa maruming noo ng matanda gamit ang kanyang basang panyo. Habang pinagmamasdan ang bawat patak ng gamot na dumadaloy sa tubo patungo sa ugat ng estranghero, naramdaman ni Mirela ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng kanyang gutom. Hindi ko alam kung sino ka, Lolo. Pabulong niyang sabi habang nakaupo sa sahig sa tabi ng stretcher. Pero kung mawawala man ako sa mundong ito, gusto ko man lang malaman na may isang buhay akong naisalba bago ako tuluyang bumagsak. Ang kanyang tiyan ay humihilab sa gutom. Ang kanyang mga mata ay bumibigat sa pagod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa charity ward, napansin ni Mirela ang isang maliit na singsing na nakasuot sa isang manipis na kadena sa leeg ng matanda. Hindi ito basta-bastang singsing. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng ospital, ang bato nito ay naglabas ng isang kinang na tila hindi nababagay sa isang taong nanlilimos sa kalsada. Bago pa man niya masuri ito ng maigi, narinig ni Mirela ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng ward. Hindi ito tunog ng mga tsinelas ng mga pasyente o ng mga nurse. Ang tunog ay maautoridad at mabilis. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaking nakasuit na itim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at tila may hinahanap na napakahalagang bagay. Ang mga nurse na kanina ay suplada ay biglang nagmadaling tumayo at nagbigay galang. Nasaan ang lalaking dinala rito kaninang hapon? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Napatingin si Mirela sa matanda at pagkatapos ay sa mga lalaki. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Sila ba ang mga taong gustong manakit sa matanda? O sila ang dahilan kung bakit ito nagtatago? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang gumalaw ang mga daliri ng matanda at humawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Mirela. Kasabay nito ang pagtunog ng isang cellphone sa bulsa ng isa sa mga lalaki. Isang ringtone na tila isang hudyat ng isang malaking pagbabago. Sir, natagpuan na namin siya. Pero may isang babaeng kasama niya. Sabi ng lalaki sa kabilang linya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Mirela. Utang na loob o utang na buhay na kailanman ay hindi ko mababayaran sa isang pusong walang sapat na pagmamahal? Ang katanungang ito ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Mirela habang nakatayo siya sa pagitan ng mga misteryosong lalaking nakasuit at ng stretcher ng matanda. Hindi pa man siya nakakabawi sa kaba. Ang katahimikan ng charity ward ay muling binasag ng isang pamilyar at nakakarinding boses na nagmumula sa entrance. Nasaan ang walang kwentang batang yon? Mirela, alam kong nandito ka. Ang boses ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at pagkaganid. Dahan-dahang pumasok ang kanyang ina, kasunod ang kapatid niyang si Celine, na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok na tila ba ang ospital ay isang entablado. Hindi man lang tiningnan ni Aling Rosa ang kalagayan ng anak na basang-basa pa rin ng ulan. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapos sa pitaka ni Mirela na nakalapag sa tabi ng kama. Nay, anong ginagawa niyo rito? Halos pabulong na tanong ni Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Anong ginagawa ko rito? Pumunta ako rito para gisingin ka sa katangahan mo. Nalaman ko sa kapitbahay na dinala mo rito ang pulubing yan at narinig ko pang nagbenta ka ng gamit. Ibigay mo sa akin ang pera, Mirela. Ang kapal ng mukha mong tumulong sa iba habang ang sarili mong ina ay namamatay sa hirap. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang latigo. Inilabas niya ang kanyang paboritong arma, ang gaslighting. Nakakalimutan mo na ba kung gaano ako naghirap noong ipinanganak kita? Ang utang na loob mo sa akin ay hindi matatapos. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Tapos ngayon, itatapon mo ang pera sa isang taong mamamatay na rin naman. Napayuko si Mirela. Ang kanyang mga gunita
ay bumalik sa mga taong iginugol niya sa pagtatrabaho ng doble kayod. Ang mga gabing hindi siya kumakain para lang may maipadala sa bahay. At ang mga pangarap na isinakripisyo niya para sa edukasyon ni Celine na hindi naman tinatapos ng kanyang kapatid. Ang tanikala ng obligasyon ay tila mas lalong humigpit sa kanyang leeg hanggang sa mahirapan na siyang huminga. Sa gitna ng sigawan, isang mahinang pisil ang naramdaman ni Mirela sa kanyang palad. Ang matanda, na akala ng lahat ay walang malay, ay dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang tahimik na suporta sa gitna ng bagyo. Ngunit hindi ito nakita ni Aling Rosa. Ang tanging nakikita ng kanyang ina ay ang pagkakataong kumuha ng pera. Nay, wala na po akong pera. Ibinili ko na ng gamot at swero. Parang awa niyo na. Hayaan niyo muna kaming magpahinga. Pakiusap ni Mirela habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Wala. Sinungaling, sigaw ni Aling Rosa. Bigla nitong sinugod ang maliit na bag ni Mirela at hinalughog ito. Nang makitang wala ngang laman, lalong nag-apoy ang galit ng matanda. Sa gilid, ang mga lalaking nakasuit ay nananatiling tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ni Aling Rosa. Ang kanilang presensya ay tila isang babala na hindi napapansin ng sakim na ina. Wala kang kwentang anak. Sana ay hindi na lang kita ipinanganak kung magiging pabigat ka lang din. Kasabay ng mga salitang ito ay ang pag-angat ng kamay ni Aling Rosa. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Mirela ang bumasag sa ingay ng ward. Ang mukha ni Mirela ay napalingon sa lakas ng sampal. Ang sakit ay hindi lamang nanahan sa kanyang balat, kundi bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga nurse na nakatingin, at sa harap ng matandang tinulungan niya, hiyang-hiya at durog na durog ang kanyang pagkatao. Lumayas ka sa paningin ko. Huwag na huwag kang magpapakita sa bahay hanggat wala kang dalang pambayad sa lahat ng utang ko. Huling bulyaw ni Aling Rosa bago ito tumalikod at marahas na hinila si Celine palabas. Naiwang nakatayo si Mirela, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dalangin na hindi naririnig ng langit. Dahan-dahan siyang naupo sa malamig na sahig. Isinandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama ng matanda. At doon ay umiyak ng walang tunog. Hindi niya alam. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang nagbukas ng kanyang mga mata. Ang tingin nito ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang matinding pait at puot. Para sa mga taong nanakit sa dalagang nagligtas sa kanya. Ang mga lalaking nakasuit ay lumapit sa kama at yumukod ng malalim. Don Esteban, handa na po ang lahat para sa inyong paglipat. Bulong ng isa sa kanila. Lumingon si Don Esteban kay Mirela na nakatulog na sa sahig dahil sa sobrang pagod at pighati. Isang matigas ngunit may halong habag na utos ang lumabas sa kanyang mga labi. Dalhin niyo rin siya at siguraduhin ninyong malalaman ko ang lahat ng pangalan ng mga taong nagpaiyak sa kanya ngayong gabi. Walang ititira. Akala ko ang mundo ay sadyang malupit. Pero bakit tila ang tadhana ay nagsisimulang humabi ng isang kwentong hindi ko maunawaan? Ang tanong na ito ay gumising sa diwa ni Mirela nang maramdaman niya ang malambot na tela sa ilalim ng kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang inaasahan niyang amoy ng disinfectant at ingay ng charity ward ay wala roon. Sa halip, isang bango ng sariwang bulaklak at ang banayad na lamig ng aircon ang bumalot sa kanya. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa sa loob ng isang silid na tila ba sa isang mamahaling hotel kaysa sa ospital. Napatayo si Mirela sa gulat. Ang kanyang suot ay tuyo na at sa kanyang tabi ay may isang tray ng mainit na sabaw at kanin. Mabilis siyang lumingon sa kama at doon niya nakita ang matanda. Hindi na ito ang pulubing nakita niya sa kalsada. Nakasuot na ito ng malinis na puting damit. Ang kanyang buhok ay maayos na
at nakakabit siya sa mga makinang mukhang moderno at mahal. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. "Lolo, gising na po ba kayo?" Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nanatiling nakapikit ang matanda. Ngunit ang totoo ay gising na si Don Esteban. Pinakikinggan niya ang bawat galaw ng dalaga. Gusto niyang malaman kung ang kabutihan ba nito ay magbabago kapag nakatikim na ito ng kaunting ginhawa. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga anak at apo ay lumalapit lamang sa kanya dahil sa kanyang yaman. Ngunit ang babaeng ito na sinampal at itinakwil ng sariling pamilya dahil sa kanya ay narito pa rin. Narinig ni Don Esteban ang dahan-dahang paghakbang ni Mirela patungo sa bintana. Tumingin ang dalaga sa laba, sa malawak na hardin ng ospital. Kinuha ni Mirela ang isang maliit na piraso ng pandesal na nakalagay sa kanyang tray, ang tanging pagkain na hindi niya pa nagagalaw. Lumabas siya ng silid ng tahimik. Mula sa kanyang posisyon, dahan-dahang iminulat ni Don Esteban ang kanyang mga mata at sinenyasan ang isa sa kanyang mga tauhan na nakatago sa gilid. "Sundan niyo siya. Huwag kayong magpapakita." Utos niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Sa labas, sa ilalim ng isang malaking puno, nakita ni Mirela ang isang batang lalaki na nakaupo sa damuhan. Marumi ang mukha at tila naghihintay ng pagkain. Lumapit si Mirela ng walang pag-aalinlangan. Yumukod siya at iniabot ang pandesal sa bata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang sariling paghihirap. Ang eksenang ito ay kinuhanan ng video ng tauhan ni Don Esteban at agad na ipinadala sa kanya. Pagbalik ni Mirela sa silid, nakita niyang gumagalaw ang matanda. Tila ito ay nananaginip ng masama. "Gabriel! Gabriel! Nasaan ka na?" Ang mahinang ungol ng matanda. Agad na lumapit si Mirela at hinawakan ang kamay nito. "Lolo, nandito lang po ako. Huwag kayong matakot. Ligtas na po kayo." Pag-amo niya, tila isang ina na nagpapatulog ng bata. Dahan-dahang nagmulat si Don Esteban. Tinitigan niya ang mga mata ni Mirela na puno ng purong malasakit. "Sino ka?" Tanong niya sa isang paos na boses, nagkukunwaring hindi pa siya kilala. "Ako po si Mirela, Lolo. Yung tumulong sa inyo sa mall. Huwag po kayong mag-alala. Maayos na po ang lagay niyo rito." Sagot niya habang inaayos ang kumot ng matanda. "Bakit mo ginawa yon? Wala akong pambayad sa'yo." Subok ni Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid. Ngumiti ng mapait si Mirela. Naaalala ang sampal ng kanyang ina. "Hindi naman po lahat ng bagay sa mundo ay kailangang may bayad, Lolo. Minsan, ang makita lang na humihinga pa ang isang tao ay sapat na kabayaran na para sa akin." Natahimik si Don Esteban. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang siya muling nakaramdam ng pag-asa sa sangkatauhan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang nurse ang pumasok at may iniabot na isang sobrang puti kay Mirela. "Miss Santos, may nag-iwan po nito para sa inyo sa reception desk kanina," sabi ng nurse bago lumabas. Nanginginig ang mga kamay ni Mirela habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay walang pera, kundi isang sulat na may nakasulat na mga salitang nagpabili sa tibok ng kanyang puso. "Alam namin kung nasaan ka. Hindi ka makakatakas sa utang ng pamilya mo. Magkita tayo sa lumang bodega bukas o baka hindi mo na makitang buhay ang kapatid mo." Nabitawan ni Mirela ang sulat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa gitna ng kanyang pagkalito, napansin niya ang isang maliit na marka sa gilid ng sulat. Ang logo ng kumpanya ni Mrs. Sai, ang dating amo na nagnanais siyang tuluyang mapabagsak. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng kutsilyo, kundi sa mga salitang ipinupukol ng mga taong akala mo ay makatutulong sa iyong pagbangon. Ang kaisipang ito ang tanging baon ni Mirela
habang mabilis siyang naglalakad pabalik sa malaki at makinang na shopping center kung saan siya dating nagtatrabaho. Hawak niya ng mahigpit ang sulat ng pananakot sa kanyang bulsa. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mall ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Pakiramdam niya, ang lahat ng taong nakakasalubong niya ay nakatingin sa kanyang maruming hitsura at humuhusga sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang makuha ang kanyang huling sahod. Iyon na lamang ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang kapatid na si Celine mula sa kamay ng mga naniningil ng utang. Pagdating niya sa tapat ng opisina ni Mrs. C, huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang nagusot na uniforme. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinilit niyang itaas ang kanyang noo, isang maliit na paraan upang ipakita na hindi pa tuluyang namamatay ang kanyang dangal. Oh, tingnan niyo nga naman kung sinong nagbabalik, ang reyna ng mga pulubi. Ang mapanguyam na boses ni Mrs. Sai ang sumalubong sa kanya bago pa man siya makapasok. Nakasandal si Mrs. Sai sa kanyang mamahaling lamesa, habang ang ilang mga dating kasamahan ni Mirela ay nakatayo sa gilid. Ang ilan ay naaawang ngunit ang karamihan ay nakikisabay sa pangungutya ng kanilang amo. Ang tunog ng pagtama ng matitilos na takong ni Mrs. Sai sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Ma'am, nandito po ako para kunin ang huli kong sahod. Kailangan ko lang po talaga para sa pamilya ko. Pakiusap ni Mirela. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot at gutom. Humalakhak ng malakas si Mrs. Sai, isang tunog na puno ng lason at kawalan ng puso. Sahod? Matapos mong iwanan ang pwesto mo para lang sa isang maruming matanda? Alam mo bang maraming nawalang benta dahil sa pag-iinarte mo? Kung tutuusin, ikaw pa ang may utang sa kumpanyang ito. Pero ma'am, pinagtrabahuhan ko po yun ng 1 buwan. Karapatan ko po yun. Sagot ni Mirela. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Biglang lumapit si Mrs. Sai at dinuro ang mukha ni Mirela. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa dalaga. Wala kang karapatan dito. Isang basura ka lang na pinulot ko sa kalsada. At ngayon, dahil sa katangahan mo, babalik ka rin sa kalsada kung saan ka nababagay. Guards, ilabas ang babaeng ito. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa gusaling ito. Sa harap ng maraming customer at mga taong dati niyang kakilala, kinaladkad si Mirela ng 2 security guard palabas. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Ang bawat tingin ng mga tao ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Nang makarating sa labas ng main entrance, marahas siyang itinulak ng mga guard, dahilan upang mapadapa siya sa matigas na semento. Narinig ni Mirela ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang kanyang palad ay nagasgas at bahagyang dinugo, ngunit mas masakit ang sugat sa kanyang loob. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang damit at buong ingat na inayos ang kanyang buhok. Isang tahimik na pagpapakita na kahit anong pilit nilang itulak siya sa putikan, mananatiling malinis ang kanyang kaluluwa. Nakatayo si Mirela sa gilid ng kalsada, walang pera, walang trabaho, at may banta sa buhay ng kanyang pamilya. Ang init ng araw ay tila nakikipagsabayan sa lagnat na nararamdaman ng kanyang katawan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, napatingin siya sa langit at bumulong, Diyos ko, hanggang kailan po ba ang pagsubok na ito? Eksaktong pagtapos ng kanyang bulong, isang mahaba at makinang na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng pagpreno nito ay banayad at maautoridad. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan at mula sa loob, isang lalaking nakasuot ang tumingin sa kanya ng may paggalang. Miss Mirela Santos, pinapatawag po kayo ni Don Esteban Vergara. Hinihintay niya po kayo sa loob ng kanyang mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Mirela. Ang pangalang narinig niya ay tila isang kidlat
na gumuhiyuhit sa kanyang isipan. Sino si Don Esteban? At bakit siya pinapatawag ng isang taong tila nagmamay-ari ng ganito kayaman na sasakyan? Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi dumarating sa anyo ng ginto, kundi sa isang pintong bumubukas sa gitna ng iyong pinakamalalim na pagkakaluhod. Nakatitig si Mirela sa makinang na itim na sasakyan. Ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana nito ay tila isang estranghero, isang babaeng duguan ng palad, gulo-gulo ang buhok at puno ng pait ang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Bakit siya hahanapin ng isang Don Esteban? Ang tanging Don Esteban na kilala niya ay ang matandang pulubing kinalinga niya sa ospital. Ngunit paano magiging ang isang naghihingalo sa kalsada ang siyang nagmamay-ari ng ganito karangyang sasakyan? Miss Mirela, huwag po kayong matakot. Ako si Manuel, ang sekretaryo ni Don Esteban. Pagpapakilala ng lalaki sa banayad na tono na tila ba binabasa ang takot sa kanyang mukha. Inutusan niya po akong sunduin kayo. Gusto niya po kayong pasalamatan ng maayos. Nag-aalangan si Mirela. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga tao sa labas ng mall na kanina lang ay pinagtatawanan siya. Ngayon, ang kanilang mga tingin ay puno ng inggit at pagtataka. Sa huli, naalala niya ang banta sa sulat na nasa kanyang bulsa. Wala na siyang ibang matatatakbuhan. Wala na siyang ibang pag-asa. Bago siya pumasok sa sasakyan, huminto muna si Mirela. Kahit nangihina ang kanyang mga braso, pilit niyang inayos ang kanyang gusot na uniforme. Pinunasan niya ang putik sa kanyang tuhod, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, at hinawi ang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Ito ang kanyang munting paraan ng pagpapanatili ng dangal, na nagpapatunay na kahit sa gitna ng kahirapan, hindi kailanman naging pulubi ang kanyang espiritu. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, sinalubong siya ng malamig na hangin na amoy mamahaling katad. Maingat siyang umupo, tila natatakot na baka madumihan niya ang malambot na upuan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang yakap pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban sa ingay at gulo ng mundo. Habang binabaybay nila ang kalsada ng Cebu, hindi mapigilan ni Mirela ang magtanong. Sino po ba talaga si Don Esteban? Bakit po siya nagpanggap na pulubi sa harap ng mall? Lumingon ng bahagya si Manuel mula sa front seat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Don Esteban Vergara ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa, Miss Mirela. Ngunit higit sa kayamanan, naniniwala siya na ang tunay na katapatan ng isang tao ay makikita lamang kapag wala kang maiaalok na kapalit. Marami siyang sinubukang tulungan, ngunit kayo lang ang tanging nagbigay ng lahat, kahit wala na kayong ititira para sa inyong sarili. Napayuko si Mirela. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Kung alam lang ni Don Esteban na ang lahat ng ibinigay niya ay nagresulta sa kanyang pagkakapalayas at pagkakasesante. Nandito na po tayo, sabi ng driver habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gate na gawa sa bakal at tanso. Habang hinihintay nilang bumukas ang gate, tumingin ang driver sa rearview mirror at diretsong tumingin sa mga mata ni Mirela. Huwag kayong mag-alala, Miss Mirela. Alam ni Don Esteban ang lahat. Alam niya ang tungkol sa pagbebenta niyo ng cellphone para pambili ng gamot niya. Alam din niya ang ginawa ng ina niyo sa ospital. Nanigas si Mirela sa kanyang kinauupuan. Ang lamig na naramdaman niya ay hindi na galing sa aircon, kundi sa isang matinding pagtataka na humahalo sa kaba. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa cellphone ko? Hindi ko po sinabi kahit kanino yon. Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi sumagot ang driver. Sa halip, ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang dahan-dahang pag-ugong ng makina habang unti-unting bumubukas ang dambuhalang gate, tila nag-aanyaya kay Mirela na pumasok sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit puno ng mga lihim
na maaari ring maging kanyang katapusan. Sa gitna ng mga nagniningning na kristal at sahig na gawa sa marmol, bakit ang pakiramdam ko ay lalo lamang akong nagiging maliit at marumi? Ito ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Mirela habang dahan-dahan siyang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon ng mga Vergara. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsalakay sa katahimikan ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy na nara at ang bango ng mga mamahaling kandila ay bumabalot sa paligid. Ngunit para kay Mirela, ito ay tila isang hanging sumasakal sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang mapatingin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay may bakas pa rin ng dumi mula sa pagkakadapa niya sa harap ng mall, at ang kanyang lumang uniforme ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng silid na puno ng ginto at pilak. Habang dumadaan siya sa harap ng naglalakihang mga painting ng mga ninuno ni Don Esteban, naramdaman niya ang matitinding titig ng mga ito. Tila ba tinatanong siya kung ano ang karapatan ng isang tulad niya na tumapak sa lupang ito. Huminto sila sa tapat ng isang dambuhalang pinto na yari sa madilim na kahoy. Dahan-dahang binuksan ito ni Manuel at doon sa gitna ng isang silidaklatan na abot hanggang kisame ang mga libro, ay nakita ni Mirela ang isang lalaki. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakasuot ng isang madilim na asul na robe na gawa sa seda. Nang dahan-dahan itong humarap, halos hindi makapaniwala si Mirela. Ang mukha nito ay ang mukha ng matandang pulubing inalagaan niya, ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng sakit. Ang mga ito ay matalas, puno ng karunungan, at may isang uri ng awtoridad na tila kayang magpaluhod ng sinuman. Mirela, ang tawag ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay malalim at buo, malayo sa paos na boses na narinig niya sa ospital. Lumapit ka, Hija. Dahan-dahang lumapit si Mirela, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang harapan. Yumukod siya ng malalim, isang likas na pagpapakita ng paggalang na itinuro sa kanya sa probinsya. Don Esteban, magandang hapon po. Huwag kang matakot, sabi ng matanda habang itinuturo ang isang upuan na gawa sa malambot na pilus. Iniligtas mo ang buhay ko nang walang hinihinging kapalit. At dahil doon, ang buhay mo ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Naupo si Mirela sa dulo ng upuan, tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na florera sa gilid ng mesa na may lamang isang pirasong sampagwita, ang paboritong bulaklak ng kanyang namayapang lola. Sa gitna ng lahat ng luho at yaman na ito, ang munting bulaklak na yon ang nagpaalala sa kanya na sa ilalim ng lahat ng ginto, ang tao ay tao pa rin. Bakit po kayo nagpanggap, Don Esteban? Tanong ni Mirela. Ang kanyang lakas ng loob ay unti-unting bumabalik. Ngumiti ng mapait ang matanda. Dahil sa mundong ito, Mirela, mahirap malaman kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang tumitingin lang sa iyong bulsa. Ang aking sariling pamilya ay naghihintay na lamang sa aking huling hininga. Ikaw lang ang tanging nakakita sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang bilyonaryo. Tumayo si Don Esteban at lumapit sa kanya. May iniabot siyang isang susi na gawa sa pilak. Alam ko ang banta ni Mrs. Sai. Alam ko ang ginawa ng iyong ina. Mula sa araw na ito, dito ka na maninirahan. Magtatrabaho ka bilang administrator ng aking charitable foundation. Hindi ka na muling aapihin ng kahit na sino. Napatitig si Mirela sa susi. Ang kanyang puso ay naghahalo ang saya at kaba. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang susi, bumukas ang pinto ng silidaklatan at pumasok ang isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang kanyang muka ay seryoso at may bakas ng galit. Lolo, ano ito? Bakit mo pinapatuloy sa bahay natin ang isang babaeng may record ng pagnanakaw? Nanigas si Mirela. Ang kanyang hininga ay tila naputol habang nakatingin sa lalaking kakapasok lang. Ang lalaking tinatawag na Gabriel
Ang apong, matagal nang hinahanap ni Don Esteban at ang lalaking may hawak ng mga pekeng ebidensya na ginawa ni Mrs. Sai laban sa kanya. Bakit sa tuwing naniniwala akong tapos na ang ulan, laging may mas malakas na kulog na yuyanig sa aking mundo? Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa buong katawan ni Mirela habang nakatingin siya sa matalim na mga mata ni Gabriel. Ang lalaking ito na may tindig ng isang tagapagtanggol ng batas ay tinitignan siya na tila ba siya ang pinakamasamang kriminal sa bansa. Hawak ni Gabriel ang ilang piraso ng papel, mga dokumentong may selyo ng kumpanya ni Mrs. Sai, at bawat titik doon ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Gabriel, maghunos dili ka. Ang mahinahon ngunit matigas na boses ni Don Esteban ang bumasag sa tensyon. Hindi mo kilala ang babaeng ito. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa harap mo ngayon. Lolo, iyan ang akala mo. Masyado kang mabait kaya madali kang maloko. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagduda habang hindi inaalis ang tingin kay Mirela. May report mula sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Nagnakaw siya ng pera sa kaha bago siya umalis. At heto pa, may mga reklamo rin ng panggugulo. Lolo, baka kaya kanya tinulungan ay dahil alam niyang marami kang pera. Planado ang lahat. Naramdaman ni Mirela ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal na mas masakit pa sa ginawa ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing wala siyang kinuha kahit isang duling na barya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa gitna ng kanyang pighati, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang damit. Ang hindi pagyuko sa harap ng isang maling paratang, kahit na ang buong mundo ay naniniwala sa kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita si Don Esteban, isang malakas na ingay ng pagbusina at sigawan ang narinig mula sa dambuhalang gate ng mansyon. Isang katulong ang mabilis na pumasok sa silid-aklatan. Ang mukha ay bakas. Ang pagkalito. Don Esteban, may mga tao po sa labas ng gate. Nagwawala po sila at sinasabing kailangan nilang makita si Mirela. Sinasabi nilang ninakaw daw po ng dalaga ang lahat ng pera nila bago ito tumakas. Ulat ng katulong. Nanlaki ang mga mata ni Mirela. Alam niya kung sino ang mga iyon. Hindi na kailangang hulaan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at doon niya nakita ang kanyang ina, si Aling Rosa, at ang kanyang kapatid na si Celine. Nakikipag-away ang mga ito sa mga security guard, sumisigaw sa gitna ng kalsada upang marinig ng lahat ng kapitbahay sa eksklusibong subdivision na yon. Palabasin niyo ang anak kong magnanakaw. Mirela, alam kong nandyan ka. Huwag mong suluhin ang perang nakuha mo sa matandang yan. Ang boses ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw. Tila isang babalang puno ng lason. Tignan mo, Lolo. Pati ang sarili niyang pamilya ay hinahabol siya. Sabi ni Gabriel nang may halong tagumpay sa kanyang boses. Dahil sa utos ni Don Esteban, pinapasok ang dalawa sa loob ng bakuran upang matigil ang eskandalo. Pagpasok ni na Aling Rosa at Celine sa silid-aklatan, agad na nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Mula sa pagiging isang galit na tigre, bigla itong nagkunwaring isang kawawang ina. Humagulgol siya ng malakas at pilit na lumapit kay Mirela. Ngunit humarang si Gabriel. Mirela, anak, paano mo nagawang iwan kami sa gitna ng hirap? Pagkatapos kitang palakihin ng maayos, tatakbuhan mo lang kami matapos mong makahanap ng mayamang lolo? Sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang mga matang wala namang luha. Lumingon si Aling Rosa kay Don Esteban at Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Mga sir, patawarin niyo po ang anak ko. Ganito lang po talaga kami kahirap. Kaya siguro nabulag siya sa yaman niyo. Pero kailangan po namin ang tulong niyo. Si Celine, ang kapatid niya, ay may malaking utang sa mga masasamang tao dahil sa pagkakamali ni Mirela. Hinahabol po kami ng patayan. Lumapit si Celine sa tabi ng kanyang ina.
Nakayuko at tila ba isang biktima. Ate, parang awa mo na. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera ngayon, kukunin nila ako. Kailangan namin ng 500,000 para mabayaran ang utang ko. Napatitig si Mirela sa kanyang ina at kapatid. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding panginginig. Ang 500,000 ay ang halagang hiningi ng mga naniningil ng utang sa sulat na natanggap niya kanina. Ngunit alam ni Mirela, ang utang na yun ay hindi sa kanya, kundi dahil sa luho at pagsusugal ng kanyang pamilya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nakatingin kay Mirela, naghihintay ng kanyang sagot. Ang titig ni Gabriel ay puno ng paghatol, habang si Don Esteban ay nananatiling nakamasid. Tila ba binabasa ang bawat tibok ng puso ng dalaga. Dahan-dahang humakbang si Aling Rosa patungo kay Don Esteban. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad. Don Esteban, alam ko pong mabuti kayong tao. Para po sa kaligtasan ng pamilya namin, ibigay niyo na po sa amin ang 500,000. Ituring niyo na lang po itong bayad sa serbisyo ni Mirela. Sabi nila, ang pamilya ang iyong kanlungan sa gitna ng bagyo. Pero paano kung ang sarili mong pamilya ang mismong bagyong nais lumunod sa iyo? Ang mapait na kaisipang ito ang tanging naririnig ni Mirela sa kanyang diwa habang pinagmamasdan ang kanyang ina at kapatid na nagpapakitang tao sa harap ng mga Vergara. Nakita niya ang sakim na kislap sa mga mata ni Aling Rosa nang banggitin nito ang halagang 500,000. Hindi ito luha ng pag-aalala para sa kanya. Ito ay luha ng kagalakan dahil sa wakas ay nakakita na sila ng isang balon ng ginto na maaari nilang limasin. Tumayo si Don Esteban mula sa kanyang upuan. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ngunit puno ng bigat. Hindi siya tumingin kay Aling Rosa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mirela. Kinuha niya ang isang checkbook mula sa kanyang mesa, dahan-dahang nagsulat, at sa isang mabilis na pagpunit ng papel, ang tunog nito ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan ng silid. Heto ang 500,000, sabi ni Don Esteban. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ngunit hindi ko ito ibibigay sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Pero Don Esteban, kailangan po namin yan para sa kaligtasan ni Celine. Ibibigay ko ang checking ito kay Mirela. Putol ni Don Esteban sa sinasabi ng matanda. Inilapit niya ang piraso ng papel sa tapat ng mukha ni Mirela. Mirela, hawakan mo ito. Ang checking ito ang magsasabi kung magiging malaya ka na o kung mananatili kang bilanggo ng mga taong ito habang buhay. Kung ibibigay mo ito sa iyong ina, mababayaran ang utang ni Celine, ngunit asahan mong bukas, makalawa o sa susunod na buwan, babalik sila para humingi ng higit pa. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Nanginginig ang mga daliri ni Mirela habang tinatanggap ang tseke. Ang puting papel na yon ay tila napakabigat. Tila ba hawak niya ang buong kinabukasan ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Aling Rosa. Nakita niya ang pag-asam sa mukha ng kanyang ina. Ang pagkakangisi ni Celine na tila ba nanalo na ito sa loterya. Lumingon din siya kay Gabriel. Ang apo ni Don Esteban ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri. Tila ba sigurado na itong kukunin ni Mirela ang pagkakataon para maging bayani sa harap ng kanyang pamilya gamit ang pera ng iba. Sa sandaling iyon, napatingin si Mirela sa kanyang sariling mga kuko. May bakas pa rin ng dumi mula sa pagtatrabaho niya sa mall, mula sa pagkakadapa sa putikan. Naalala niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat gabing gutom siya, habang ang kanyang ina ay nagsusugal at si Celine ay bumibili ng mamahaling gamit. Napagtanto niya na ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isang tanika lang siya mismo ang pumapayag na magpagapos. Nay, ang boses ni Mirela ay mahina, ngunit may bagong uri ng tatag. Sinabi niyo po kanina
na wala akong silbi sa bahay dahil wala akong pera. Sinabi niyo rin na sana ay hindi niyo na lang ako ipinanganak. Anak, dala lang yun ng galit. Alam mo naman ang hirap ng buhay. Simula ni Aling Rosa, pilit na pinapalambot ang kanyang tinig. Hindi po, iling ni Mirela. Dahan-dahan niyang itinupi ang tseke. Hindi upang ibigay ito, kundi upang itago sa kanyang bulsa. Don Esteban, salamat po sa tiwala. Ngunit hindi ko po ibibigay ang perang ito sa kanila ngayon. Nay, kung totoo pong nanganganib ang buhay ni Celine, ako mismo ang makikipag-usap sa mga naniningil. Pero hindi na po dadaan ang kahit isang sentimo sa mga kamay niyo. Mula ngayon, ang bawat tulong na ibibigay ko ay may hangganan. Ang mukha ni Aling Rosa ay biglang nag-iba. Ang pagiging kawawa ay naglaho, napalitan ng isang anyong tila demonyo sa galit. Walang hiya ka. Matapos kitang palakihin, tatalikuran mo kami dahil lang nakahawak ka ng kaunting yaman. Magnanakaw ka. Siguro ay balak mong suluhin ang pera ng matandang ito. Sapat na! Ang malakas na sigaw ni Don Esteban ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Manuel, ilabas ang mga taong ito sa aking mansyon at siguraduhin mong hindi na sila muling makakalapit kay Mirela nang walang pahintulot ko. Habang kinaladkad palabas sina Aling Rosa at Celine na nagpupumiglas at nagmumura, naiwan si Mirela na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak sa bigat ng emosyon. Ang kanyang puso ay durog, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may natira pa ring piraso para sa kanyang sarili. Lumingon si Gabriel kay Mirela. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang pagbabago, ngunit nananatili ang pag-aalinlangan. Huwag mong akalain na dahil hindi mo ibinigay ang pera, ay naniniwala na ako sa iyo. Maaring bahagi lang ito ng palabas mo para makuha ang buong tiwala ng lolo ko. Hindi sumagot si Mirela. Tumingin lang siya sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ngunit bago pa man matapos ang sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig mula sa kusina. Kasunod ang isang mahabang hiyaw ng isa sa mga katulong. Don Esteban, ang gamot niyo po. Nawawala ang mga gamot sa kwarto niyo. Mabilis na tumingin si Gabriel kay Mirela. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa baril na nasa kanyang baywang. Sinasabi ko na nga ba, isang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw. Hindi na ako nagulat. Ang mga katulad mo ay hindi talaga marunong makontento sa maliit na biyaya. Kailangan nyo talagang limasin ang lahat. Ang mga salitang ito ni Gabriel ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Mirela. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang dalaga, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa tsekeng ibinigay ni Don Esteban. Ang tsekeng iyon na simbolo sana ng kanyang unang hakbang tungo sa kalayaan ay tila naging isang mabigat na ebidensya ng isang krimeng hindi niya ginawa. Nakita niya ang bawat katulong na nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagduda at takot. Mabilis na tinungo ni Gabriel ang maliit na silid na pansamantalang tinutuluyan ni Mirela sa gilid ng mansyon. Hindi na ito nag-atubili. Sa bawat pagbukas niya ng mga drawer at pagbaliktad ng mga unan, ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay tila isang malakas na pintig sa sentido ni Mirela. Nakasunod si Don Esteban. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang mababakas na emosyon habang nakatitig sa bawat galaw ng kanyang apo. Gabriel, tumigil ka! Ang mahinang utos ni Don Esteban, ngunit tila hindi ito naririnig ng galit na pulis. Lolo, kailangang makita ang katotohanan, sigaw ni Gabriel. Sa isang marahas na bunot, inilabas niya ang lumang bag ni Mirela. Ang bag na punong-puno pa rin ng putik at mantsa mula sa kanyang hirap sa kalsada. Ibinaliktad niya ito sa harap ng lahat. Isang maliit na bote ng gamot ang gumulong sa sahig. Ang makinang na kristal nito ay tila nangungutya sa ilalim ng ilaw ng mansyon. Kasunod nito ay ilang piraso ng mamahaling alahas
na pagmamay-ari ng namayapang asawa ni Don Esteban. Ang tunog ng pagtama ng mga ito sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Mirela. Naramdaman ni Mirela ang biglang paglamig ng kanyang mga paa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihing hindi niya alam kung paano napunta ang mga iyon sa loob ng kanyang bag. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi. Paano nangyari ito? Wala siyang ibang kasama sa silid kundi ang kanyang sarili. Maliban na lamang noong pumasok si Celine kanina upang magmakaawa. Heto ba ang sinasabi mong pagbabago, Mirela? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at puot. Ginamit mo ang awa ng lolo ko para makapasok dito at magnakaw. Ikaw ang tunay na lason sa bahay na ito. Dahan-dahang lumapit si Mirela sa bote ng gamot, ngunit agad siyang hinarang ni Gabriel. Tumingin si Mirela kay Don Esteban, umaasang makakakita ng kahit kaunting tiwala. Ngunit ang matanda ay tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Tila ba ang kanyang puso ay muling nagsara sa sakit ng pagkakataong ito. Ang sandaling pinili niyang hindi magmakaawa, kundi tumayo ng matuwid sa harap ng kawalang katarungan, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng tensyong ito, pumasok si Manuel na may hawak na isang tablet. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa sa normal. Don Esteban, may mas malaking problema po tayo. Isang video ang kumakalat ngayon sa social media. Si Mrs. Sai, nagpost siya ng pahayag na nagsasabing biktima siya ng pagnanakaw ni Mirela sa mall at binalaan niya ang publiko tungkol sa isang mapagpanggap na dalaga na kasalukuyang naninirahan sa inyong mansyon. Ipinakita ni Manuel ang video. Doon ay makikita ang mga edited na larawan ni Mirela na tila ba nagnanakaw sa kaha at ang mga panayam sa mga katrabaho niya na pilit na pinagsasalita ng masama laban sa kanya. Ang mga komento sa ilalim ng video ay puno ng puot. Magnanakaw, social climber, dapat siyang ipakulong. Ang bawat salita sa video ay tila isang marahas na hampas na nagnanais na tuluyang ibaon si Mirela sa lupa. Ang planong sirain ang kanyang buhay ay hindi lamang nagmula sa loob ng mansyon, kundi mula sa labas. Isang sabwatan upang siguraduhin na wala siyang mapupuntahan kundi ang madilim na selda ng bilangguan. Lumingon si Gabriel kay Mirela. Ang kanyang kamay ay humawak sa posas na nakasabit sa kanyang baywang. Dahil sa ebidensyang ito at sa reklamong inihain ni Mrs. Sai, wala akong ibang pagpipilian kundi arestuhin ka, Mirela Santos. Nanginig ang buong katawan ni Mirela. Tiningnan niya ang pinto, tiningnan niya ang bintana. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang anino ng kanyang sariling kamatayan. Wala akong kasalanan. Ang huling bulong niya, bago naramdaman ang malamig na bakal na dumampi sa kanyang mga pulso. Ngunit bago pa man mailabas ni Gabriel si Mirela, isang malakas na tunog ng doorbell ang narinig na sinundan ng isang tinig na hindi nila inaasahan mula sa intercom. Nandito ang pulisya ng Cebu. May warrant kami para sa paghahanap ng mga illegal na gamot sa mansyong ito. Isang anonymous tip ang nagsabing ang babaeng nagngangalang Mirela ay nagtatago ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa gamot ni Don Esteban. Mabilis na nagkatinginan sina Gabriel at Don Esteban. Ang bitag ay hindi lamang para sa dangal ni Mirela, kundi para sa kaligtasan ng buong pamilya Vergara. Ang katarungan ay madalas na bulag, pero ang kasamaan ay laging may matalas na mata para sa mga inosente. Ang kaisipang ito, ang tanging humahalayhay sa isipan ni Mirela habang naririnig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pintuan. Ang bawat kalansing ng mga kagamitan ng mga pulis ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang mabuhay na pag-asa. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang silid, ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa malamig at matigas na bakal ng posas
Isang imaheng napakalayo sa dalagang nag-alay ng kanyang huling barya para sa isang pulubi. Buksan ang pinto. Police operation ito. Ang sigaw na nanggagaling sa labas ay tila isang hatol na nagpayanig sa buong mansyon. Pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang puwang para sa awa. Pinangunahan sila ni Inspector Valderrama, isang lalaking kilala sa pagiging malapit sa mga maimpluwensyang tao sa Cebu, kabilang na si Mrs. Sai. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagsimulang kumalat ang mga pulis sa bawat sulok ng silid, tila mga buhayang naghahanap ng biktima sa gitna ng malinis na lawa. "Gabriel, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Valderrama nang makita ang apo ni Don Esteban. "Sinasabi sa ulat na ang babaeng arestado mo ay may itinatago ring ilegal na droga sa bahay na ito." "Inspector, wala kaming alam sa droga," matigas na sagot ni Gabriel, bagamat ang kanyang mga mata ay muling dumapo kay Mirela nang may halong matinding pagdududa. "Inaaresto ko siya dahil sa pagnanakaw." "Baka masigit pa sa pagnanakaw ang ginagawa niya," uyam ni Valderrama. Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ng isang pulis ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ni Don Esteban. Ang tunog ng pagbagsak ng mga mamahaling vase at pluma sa sahig ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, nang makita niyang tila hihimatayin si Don Esteban sa tindi ng tensyon, pilit siyang humakbang palapit sa matanda kahit na nahihirapan siya dahil sa posas. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang matanda mula sa mga pulis na nagkakalkal ng gamit. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay tumitig ng diretso kay Don Esteban, isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya ito iiwan, kahit na ang buong mundo ay tumalikod sa kanya. "Inspector, heto ang hinahanap natin!" Sigaw ng isang pulis mula sa gilid ng foundation files, ang mga dokumentong inayos ni Mirela kaninang umaga. Inilabas ng pulis ang isang maliit na sachet ng puting kristal na nakatago sa loob ng isang folder. Nanlaki ang mga mata ni Mirela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niyang itinanim lang iyon doon. Naalala niya ang pagkakataon noong naiwan si Celine sa silid na yon habang siya ay kinakausap ni Don Esteban. Ang kapatid niyang handang gawin ang lahat para sa pera at ang kanyang inang si Aling Rosa na master sa pagmamanipula. "Hindi sa akin yan. Itinanim niyo lang yan." Sigaw ni Mirela, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. "Don Esteban, maniwala po kayo sa akin." Tumingin si Don Esteban sa sachet, pagkatapos ay kay Mirela. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita ni Mirela sa mga mata ng matanda, kundi isang matinding pag-iisip. Napansin ni Don Esteban ang isang maliit na hibla ng buhok na nakadikit sa sachet. Isang mahaba at kulay asul na hibla na, katulad ng kulay ng hair extensions na suot ni Celine kanina. "Dalhin niyo na siya," utos ni Valderrama. "Mabigat na kaso ito. Walang piyansa." Habang kinakaladkad si Mirela palabas ng mansyon, nakita niya sa kanto ng kalsada ang isang sasakyang nakatigil. Doon, nakasilip si Mrs. Sai, may hawak na cellphone at kumukuha ng video habang nakangisi. Ang plano ay perpekto. Ang dangal ni Mirela ay tuluyan ng nadurog. At ang foundation ni Don Esteban ay madadamay sa iskandalo. Ngunit bago pa man maisakay si Mirela sa sasakyan ng pulis, isang itim na van ang humarang sa daan. Bumaba ang isang lalaking nakasuit na may hawak na isang itim na folder. "Inspector Valderrama, sandali lang," sabi ng lalaki. "Ako ang abogado ni Don Esteban. Mayroon kaming hawak na footage mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng foundation room na hindi niyo alam. At sa footage na ito, malinaw na makikita kung sino ang tunay na naglagay ng drogang yan sa folder." Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mirela at ang malakas na pintig ng kanyang puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumingon si Gabriel sa kanyang lolo at pagkatapos ay sa folder na hawak ng abogado.
Lolo, alam mo? Mirella, tawag ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod sa ulan. Gabriel, bitawan mo siya. Ngunit sa halip na sumunod, biglang tumunog ang radyo ni Inspector Valderrama. Isang balita ang nagpabago sa lahat. May sunog sa charity ward ng ospital. Ang mga pasyente ay hindi makalabas. Ang matandang pulubing dinala roon kanina. Nandoon pa rin ang kanyang mga gamit. Nanlamig si Mirella. Ang tanging naiwan sa ospital ay ang kanyang lumang kwintas at ang mga alaala ng kanyang lola. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niyang ang sunog na yon ay hindi isang aksidente. Isang malaking pagsabog ang narinig mula sa malayo na sinundan ng makapal na usok na pumailan lang sa langit ng Cebu. Mamatay ka ng mahirap, Mirella, at ang foundation na yan, isasama ko sa hukay mo. Ang mga salitang ito ni Mrs. Sai na binitawan niya sa isang pribadong tawag na narinig ni Manuel ay tila isang sumpa na nagnanais lumunod sa huling pag-asa ng dalaga. Habang ang usok mula sa nasusunog na charity ward ay pumapailan lang sa langit ng Cebu, nakatayo si Mirella sa loob ng isang silid na puno ng malalaking salamin. Hindi niya marinig ang ingay ng bumbero sa malayo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig siya sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang gusgusin at basang-basa na dalagang itinapon sa putikan. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay pilak na tila hinabi mula sa mga bituin. Ang bawat tahi ng mamahaling tela ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanyang sugatang dangal. Ngunit sa ilalim ng ningning na ito, naramdaman ni Mirella ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay isa pa rin siyang impostor na nakasuot ng hiram na ganda. Huwag kang manginig, Mirella. Ang banayad na boses ni Don Esteban ay nanggaling sa likuran. Ang suot mo ay pabalat lamang. Ang tunay na ningning ay ang pusong nanatiling malinis sa kabila ng lahat ng dumi na ibinato sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang uniforme ng pulis ay pinalitan ng isang formal na itim na taksido. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghatol, ngayon ay may bakas ng matinding pagsisisi. Mirella, patawarin mo ako. Nabulag ako ng mga maling report. Hayaan mong ako naman ang maging kalasag mo ngayong gabi. Sa halip na magalit, kinuha niya ang isang maliit na panyo at inabot ito kay Gabriel upang punasan ang mantsa ng alikabok sa balikat nito. Ang kanyang simpleng pagkilos ng pagpapakumbaba sa gitna ng kanyang sariling tagumpay ay nagpaiyak sa matandang Don Esteban. Hindi nagbago si Mirella. Ang yaman ay hindi nagawang lasunin ang kanyang kaluluwa. Dumating ang sandali ng paghuhukom. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Doon, sa isang sulok, nakita ni Mirella si Mrs. Sai na nakasuot ng pulang gown, abala sa pagngiti sa mga kamera at paglulako ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang kabutihan. Hindi kalayuan, naroon din si Aling Rosa at Celine na pilit na nakikihalo sa mga elitista. May hawak na baso ng champagne na tila ba doon sila nababagay. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ng ingay ay tila naputol. Ang tunog ng pagtama ng mga takong ni Mirella sa marmol na sahig ay tila isang ritual ng pagbangon. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Mrs. Sai at ang pagkakabitiw ni Aling Rosa sa kanyang baso na lumikha ng isang mahina ngunit nakakabinging pagbasag sa sahig. Tumayo si Don Esteban sa entablado. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking foundation. Ipinapakilala ko rin ang babaeng nagligtas sa aking buhay nang wala akong mayaalok kundi ang aking maruming damit sa kalsada. Si Mirella Santos. Biglang nagbago ang mga screen sa paligid ng ballroom. Hindi ang mukha ni Mirella ang lumabas,
kundi ang isang lihim na video. Ang video kung saan makikita si Mrs. Sai na nag-uutos sa mga pulis na itanimang droga at ang video ni Aling Rosa na tumatanggap ng pera mula kay Mrs. Sai upang sirain ang sariling anak. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang hanging sumasakal sa mga nagkasala. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni na Mrs. Sai at Aling Rosa. Ang kanilang mga mukha ay nawalan ng kulay, tila mga bangkay na nabubuhay sa gitna ng karangyaan. Ito ang katarungan, sigaw ng isang tao sa madla. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang malakas na tunog ng isang sirena sa labas ay sinundan ng pagpasok ng mga bumbero na may dalang masamang balita. Don Esteban, ang sunog sa ospital? Hindi ito aksidente. May nahanap kaming bomba at ang tracker nito ay nakaturo sa gusaling ito. Kailangan nating lumikas ngayon din. Nagkagulo ang lahat. Ang takot ay mabilis na pumalit sa galak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mirella si Celine na hila-hila ni Mrs. Sai patungo sa exit. Ngunit may hawak silang isang remote control na may pulang ilaw na aandap-andap. Kung hindi ako magtatagumpay, walang sino man sa inyo ang mabubuhay. Ang sigaw ni Mrs. C na halos hindi na marinig sa gitna ng tilian. Naiwan si Mirella na nakatayo sa gitna ng ballroom habang ang mga ilaw ay nagsisimulang kumislap at mamatay. Ang kanyang buhay, na akala niya ay nahanap na ang kapayapaan, ay muling nalagay sa bingit ng kamatayan. Mas masakit pa sa sugat ng bakal, ang malamang ang taong nagbigay sa iyo ng buhay, ang siya ring handang kumuha nito para sa ilang pirasong pilak. Ang kaisipang ito ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubuhos sa puso ni Mirella habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Sa kabila ng banta ng pagsabog at ang ingay ng mga taong nagtutulakan patungo sa mga exit, nanatiling nakatitig si Mirella kay Aling Rosa. Ang kanyang ina, na may hawak pang mamahaling bag na galing sa pera ni Mrs. Sai, ay hindi man lang tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang tanging mababakas sa mukha nito ay ang takot para sa sariling buhay at ang galit dahil nabigo ang kanilang plano. "Nay, bakit?" Ang mahinang tanong ni Mirella. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang bawat pantig ay puno ng bigat ng 5 taong pagtitiis. Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, hinila nito si Celine at mabilis na sumunod kay Mrs. Sai na nagpupumilit makalabas sa gilid ng entablado. Ang remote control na hawak ni Mrs. Sai ay patuloy na kumikislap ng kulay pula. Tila isang nanunudyong mata sa gitna ng kadiliman. Sa bawat segundo, ang panganib ay tila lalong lumalapit. Ngunit si Mirella ay nanatiling nakatayo sa gitna ng malawak na sahig. Ang kanyang gown na kulay pilak ay tila isang malamig na baluti sa gitna ng nagbabagang emosyon. Dahan-dahan siyang naramdaman ng isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel yon. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng takot, tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumigibang gusali. "Mirella, kailangan na nating umalis. Hindi na ligtas dito." Ngunit bago pa sila makahakbang, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng dambuhalang chandelier ang narinig sa kabilang bahagi ng ballroom. Ang tunog ng pagkadurog ng libo-libong kristal sa sahig ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Ang usok mula sa kuryente ay nagsisimulang bumalot sa paligid, nagbibigay ng isang mapanglaw na anyo sa dating marangyang silid. Sa gitna ng kanyang pagtakas, nakita niya ang isang matandang babaeng katulong na nadapa at hindi makatayo dahil sa dami ng mga taong nagtatakbuhan. Sa kabila ng panganib, binitawan ni Mirella ang kamay ni Gabriel at bumalik sa gitna ng panganib. Dahan-dahan niyang binuhat ang matanda. Inalalayan itong makatayo at ibinigay ang sarili niyang panyo upang pantakip sa ilong nito laban sa makapal na usok. Ang kanyang simpleng gawa ng malasakit
sa gitna ng kamatayan ay nagpatigil sa ilang mga taong nawawala na sa sarili dahil sa takot. Mirela, saan ka pupunta? Sigaw ni Don Esteban mula sa malayo habang inaalalayan siya ng mga bodyguard patungo sa ligtas na lugar. Hindi sumagot si Mirela, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang pintong kahoy sa dulo ng ballroom. Ang silid kung saan pumasok sina Aling Rosa at Mrs. C. Naramdaman niya na ang tunay na lunas sa kanyang sakit ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa mga taong nagdulot nito. Pumasok siya sa silid at doon niya nadatnan ng isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Mrs. C. ay nakaluhod sa sahig, habang si Aling Rosa ay pilit na inaagaw ang remote control mula rito. Ang kanilang pagkagahaman ay umabot na sa punto na pati ang kanilang kaligtasan ay isinasantabi para sa pansariling interes. Ibigay mo sa akin yan. Sabi mo ay may pera pa tayong makukuha. Ang sigaw ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nagugutom. Wala na tayong pag-asa, mawawala sa atin ang lahat. Sigaw ni Mrs. C. Namumutla ang kanyang mukha at halatang wala na siyang mapanghawakan sa gitna ng matinding takot at desperasyon. Dahan-dahang lumapit si Mirela. Humaba ang kanyang anino sa pader sa ilalim ng mahinang ilaw ng silid. Sa kabila ng sakit na matagal niyang kinimkim, pinilit niyang manatiling kalmado. Nay, tama na po. Mahinang ngunit matatag niyang sabi. Hindi pa ba sapat ang lahat ng nangyari? Huwag na po nating dagdagan pa ang paghihirap ng mga taong nandito. May pagkakataon pa tayong ayusin ang mga bagay bago tuluyang mawala ang lahat. Saglit na nanahimik ang silid habang nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa una niyong unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mga mata ni Mirela, kundi pagod at malalim na pagnanais na matapos na ang lahat ng alitan. Nilingon siya ni Aling Rosa at sa unang pagkakataon, nakita ni Mirela ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Ito ay ang kawalan ng anumang pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Hindi mo naiintindihan, Mirela. Ang mga katulad mo, ipinanganak para maglingkod at magsakripisyo. Utang mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang na ibigay mo ang lahat para sa amin. Ang mga salitang iyon ay tila ang huling pako na ibinaon sa kabaong ng pagmamahal ni Mirela para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso na matagal nang sugatan ay tuluyan ng naging bato. Ngunit sa gitna ng tensyon, ang remote control ay biglang bumagsak sa sahig at gumulong patungo sa paanan ni Mirela. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa maliit na silid. Ang pulang ilaw sa remote ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Isang babala na ang huling 10 segundo ay nagsimula na. Mirela, huwag! Ang sigaw ni Gabriel na kararating lang sa pintuan. Ang kanyang baril ay nakatutok. Ngunit hindi niya alam kung sino ang babarilin sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Mirela sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa remote na nasa kanyang paanan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Hindi upang pulutin ang remote, kundi upang hawakan ang kanyang sariling dibdib, kung saan naramdaman niya ang huling pintig ng kanyang nakalipas. Sa bawat kisap ng pulang ilaw sa paanan ko, hindi ang kamatayan ang kinatatakutan ko, kundi ang katotohanang mas pipiliin mo pang mamatay kasama ang iyong sakim na pangarap kaysa mabuhay kasama ang iyong anak. Ang tinig ni Mirela ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nagbabagang silid. Nakatitig siya sa mabilis na pagkurap ng pulang ilaw sa remote control. 10, 9, 8. Ang bawat segundo ay tila isang malakas na palakol na tumatama sa kanyang huling pag-asa. Sa harap niya, si Aling Rosa ay hindi nagpapakita ng takot para sa buhay ni Mirela. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa makinang na alahas na nalaglag mula sa bag ni Mrs. C sa gitna ng kanilang pag-aagawan. Nay, tumakbo na kayo. Iwanan niyo na yan.
Sigaw ni Mirela, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit si Aling Rosa, sa halip na sumunod, ay pilit pang inaabot ang gintong kwintas sa ilalim ng mesa. Hindi, hindi ako aalis ng walang dala. Pagkatapos ng lahat ng ipinahiya mo sa akin, karapatan ko ang kayamanang ito. Sa gitna ng panganib, nang makita niyang tila mawawalan na ng malay si Mrs. Sai dahil sa usok, hindi pinili ni Mirela na iligtas ang kanyang sarili. Lumapit siya at binuhat ang kanyang mortal na kaaway, ang babaeng sumira sa kanyang dangal, upang ilayo ito sa posibleng pagsabog. Ang kanyang kabutihan ay hindi isang kahinaan, kundi isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman maiintindihan ng mga taong tulad ni Aling Rosa. Sa huling 5 segundo, isang mabilis na anino ang sumugod sa gitna ng silid. Si Gabriel. Sa isang marahas, ngunit maingat na pagkilos, sinipa niya ang remote control palayo sa kanila at mabilis na niyakap si Mirela upang magsilbing kalasag. Ang tunog ng pagtama ng remote sa pader ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan, walang pagsabog na naganap. Sa halip, isang makapal na puting usok lamang ang lumabas mula sa remote. Isang diversionary tactic na ginawa ni Mrs. Sai upang makatakas sana sa gitna ng kaguluhan. Ngunit huli na ang lahat. Ang silid ay napalibutan na ng mga tauhan ni Gabriel. Dahan-dahang kumalas si Gabriel sa pagkakayakap kay Mirela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at isang uri ng paghanga na hindi niya maipaliwanag. Ligtas na, Mirela. Tapos na ang lahat. Lumingon si Mirela kay Aling Rosa, nakasalukuyan ng pinupusasan ng mga pulis. Ang kanyang ina ay nagmumura pa rin. Isinusumbat ang bawat sentimong hindi niya nakuha. Nakita rin ni Mirela si Celine na nakayuko sa isang sulok, umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang luho na nakasanayan niya. Nay, tawag ni Mirela. Ang kanyang boses ay tila isang huling pamamaalam. Ibinigay ko sa inyo ang lahat, ang oras ko, ang sahod ko, ang dangal ko. Pero ngayong gabi, napagtanto ko na ang tanging bagay na hindi ko kayang ibigay sa inyo ay ang aking kaluluwa. Mula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Mirela. Ang mga salitang yon ay tila mas matalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ang mukha ni Aling Rosa ay dahan-dahang nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na pagkaunawa na tuluyan na niyang nawala ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Hindi ang pera, kundi ang pag-ibig ng kanyang anak. Habang inilalabas ang mga nagkasala, lumapit si Don Esteban kay Mirela. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pagmamalaki. Hija, napatunayan mo na ang tunay na ginto ay hindi nasusunog sa apoy. Ngunit may isang bagay kang kailangang malaman tungkol sa iyong tunay na pamilya. May iniabot na isang luma at kupas na locket si Don Esteban kay Mirela. Nang buksan ito ng dalaga, nakita niya ang larawan ng isang babaeng kamukhang kamukha niya, ang anak ni Don Esteban na matagal nang nawala. Ang babaeng ipinagpalit ang lahat para sa isang lalaking taga-probinsya na kalaunan ay iniwan din siya. Mirela, hindi ka lang isang estrangherong tumulong sa akin, bulong ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nawawalang apo na buong buhay kong hinahanap. Ang iyong ina, si Aling Rosa, hindi siya ang iyong tunay na ina. Ninakaw ka niya mula sa aking anak noong sanggol ka pa lamang upang magsilbing insurance niya sa hinaharap. Nabitawan ni Mirela ang locket. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol na sahig ay tila ang huling piraso ng puzzle na nabuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aapi, at ang kawalan ng pagmamahal ni Aling Rosa ay mayroon palang isang masakit at madilim na dahilan. Nakatayo si Mirela sa gitna ng gumigibang ballroom habang sa labas ay nagsisimulang sumikat ang unang liwanag ng umaga. Ngunit sa likod ng katotohanan ito, isang bagong panganib ang umuusbong. Isang misteryosong lalaki ang nakamasid mula sa malayo. May hawak na litrato ni Mirela
at isang dokumento na nagsasabing si Mirela ang tanging hadlang upang makuha niya ang buong korporasyon ng mga Vergara. Hindi sapat ang salitang patawad para sa 20 taon ng buhay na ninakaw mo sa akin dahil ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay naging ginto sa iyong mga bulsa. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na haplos sa diwa ni Mirela habang nakaupo siya sa gilid ng malambot na kama sa loob ng kanyang bagong silid. Hawak niya ang laket na ibinigay ni Don Esteban. Ang larawan ng kanyang tunay na ina ay tila isang salamin ng kanyang sariling kaluluwa. Mga mata na puno ng pangarap, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat gabing ginutom siya ni Aling Rosa ay hindi dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil sa isang lihim na pagkamuhi sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Wala na ang kanyang tuxedo. Nakasuot na lamang siya ng simpleng puting polo, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Inilapag niya ang tsaa sa lamesa at dahan-dahang naupo sa tapat ni Mirela. Mirela, I know it's too much to process right ngayon. Ang boses ni Gabriel ay malambot. Malayo sa mapanghusgang tono na ginamit niya noong una silang magkita. But I want you to know na hindi ka na mag-iisa. I will spend the rest of my life making it up to you. I'm sorry for being such a fool. Sa halip na sumagot ng masakit, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel at pinisili ito. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng kalyo mula sa mabigat na trabaho, ay dahan-dahang humahaplos sa kamay ng kanyang pinsan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Gabriel. Sa mundong puno ng kasinungalingan, mahirap talagang makita ang katotohanan. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Ang sandaling iyon ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, ramdam ni Mirela ang bigat ng bagong responsibilidad. Hindi na siya si Mirela na tagalinis ng mall. Siya na si Mirela Vergara, ang tagapagmana ng isang imperyo. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang opisina, si Don Esteban ay nakaharap sa isang malaking screen. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitignan ang mga ulat tungkol sa pagbagsak ng stock ng Vergara Group dahil sa naganap na iskandalo. Ngunit may isang bagay na mas nagpapabahala sa kanya. Isang serye ng mga lihim na paglilipat ng pera ang nagaganap sa ilalim ng kanyang ilong. Manuel, sino ang nasa likod nito? Tanong ni Don Esteban. Ang boses ay puno ng pait. Don Esteban? Ang mga bakas ay tumuturo kay Roderick. Sagot ni Manuel. Ang inyong pamangkin na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Balita ko ay nakabalik na siya ng Cebu kagabi. Si Roderick, ang lalaking laging nananabutahe sa mga proyekto ni Don Esteban noong bata pa ito. Ang lalaking naniniwalang siya ang dapat na magmana ng lahat dahil ang sariling anak ni Don Esteban, ang ina ni Mirela, ay tinalikuran ng pamilya. Habang nag-uusap ang dalawa, isang dambuhalang bulaklak ng mga rosas ang dumating sa mansyon. Walang nakasulat na pangalan sa card, kundi isang maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila isang banta. Ang tunay na tagapagmana ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lakas na hawakan ng korona. Mag-ingat ka sa iyong pagtulog, mahal kong pinsan. Binasa ni Mirela ang card sa harap ni Gabriel. Ang lamig na nanuot sa kanyang dibdib ay hindi katulad ng pangdati. Hindi na ito takot ng isang biktima, kundi ang pag-aalala ng isang taong mayroon ng mahalagang bagay na dapat protektahan. Gabriel, sino si Roderick? Tanong ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa card. Bago pa makasagot si Gabriel, ang malakas na tunog ng pagbasag ng isang bintana sa ibaba ay narinig na sinundan ng tunog ng mabilis na pag-alis ng isang motor. Sa labas, sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakatitig sa bintana ni Mirela
habang may hawak na isang itim na rosas na unti-unti niyang dinudurog sa kanyang palad. Ang dugo na nananalaytay sa ating mga ugat ay hindi isang sumpa, kundi isang patibong na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mong pagkakataon. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa batok ni Mirela habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng isang lumang bodega sa gilid ng pantalan ng Cebu. Ang amoy ng kalawang at lansa ng dagat ay humahalo sa alikabok na sumasakal sa bawat kanyang hininga. Inakala niya na ang pagpunta rito ay ang huling hakbang para tuluyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa anino ni Aling Rosa. Isang mensahe mula kay Celine ang nagdala sa kanya rito. Isang pagsusumamo na nagsasabing nanganganib ang buhay ng kanyang kapatid dahil sa mga utang na hindi nabayaran. Nakatayo si Mirela sa gitna ng madilim na espasyo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa maruming tubig na naipon sa sahig. Isang malaking kaibahan sa kinang ng mansyong iniwan niya kanina. Sa bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong, naramdaman niya ang isang matinding kaba na tila ba ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang babala ng paparating na panganib. "Celine, nandito na ako. Lumabas ka na," ang tawag ni Mirela. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may halong tapang. Mula sa madilim na sulok, dahan-dahang lumabas ang isang anino. Hindi ito ang nagmamakaawang Celine na inaasahan niya. Ang kanyang kapatid ay nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay puno ng matinding pait at inggit. Sa likod nito ay dalawang lalaking nakasuit, ang mga tauhan ni Roderick. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mirela na ang dugo ay hindi sapat na dahilan para sa katapatan. "Bakit, ate? Bakit kailangang ikaw ang maging bilyonaryo? Bakit ikaw ang laging bida?" Ang uyam ni Celine, ang boses ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan. "Pareho tayong lumaki sa putik, pero ngayon, nakasuot ka na ng ginto habang ako ay nananatiling basura." "Celine, hindi ito ang paraan. Pinaglalaruan ka lang ni Roderick," pakiusap ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamuo ang luha. "Pamilya pa rin tayo, kahit anong mangyari." Humalakhak ng mapait si Celine. "Pamilya? Ang pamilya ay para lamang sa mga taong may pera, Mirela. Binayaran ako ni Roderick para tapusin ang kwento mo. Kapag wala ka na, ako ang tatayo sa tabi ni Don Esteban bilang nag-iisang tagapagmana." Sa halip na tumakbo, dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Celine. Hindi siya natatakot sa mga lalaking nasa likod nito. Ang kanyang puso, na matagal nang dinurog ng pamilyang ito, ay nakahanap ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng panganib. "Kung ang buhay ko ang kailangan mo para makontento ka, sige. Pero tandaan mo, Celine, ang perang galing sa dugo ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng kapayapaan." Naramdaman ni Mirela ang biglang paglamig ng paligid. Ang kanyang mga kamay ay naninigas sa gilid ng kanyang damit. Sa kanyang isipan, tila bumabalik ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ang sampal ni Aling Rosa, ang pangungutya ni Mrs. Sai, at ang bawat gabing ginutom siya. Ang lahat ng yon ay humantong sa sandaling ito, sa harap ng kapatid, na handa siyang patayin para sa yaman na hindi naman sa kanya. "Tapusin na natin ito," ang malamig na utos ng isa sa mga lalaki ni Roderick habang naglalabas ng isang baril na may silencer. Ngunit bago pa man makakalabit ang baril, isang malakas na tunog ng pagbasag ng pinto ang narinig mula sa likuran. Si Gabriel, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit habang mabilis na tumatakbo patungo kay Mirela. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng pagsabog ng tensyon. Nagkakagulo ang lahat. Sa gitna ng dilim at usok, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Mirela ang isang biglang init sa kanyang tagiliran
bago siya dahan-dahang napaluhod sa malamig at maruming tubig. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Celine na puno ng takot at ang boses ni Gabriel na sumisigaw ng kanyang pangalan habang ang lahat ng ilaw ay dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin. At sa pagitan ng bawat mabigat na paghinga, naramdaman ko ang init ng sarili kong dugo na humahalo sa maruming tubig ng bodega. Tila ba ito ang huling tinta na magsusulat sa kwento ng aking sakripisyo? Ang kaisipang ito ang huling pinanghawakan ni Mirela habang nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng mundo sa kanyang paningin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang katok sa pinto ng kabilang buhay. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na binuhat siya mula sa putikan. Ang boses ni Gabriel na puno ng takot at pighati, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Mirela, huwag kang pipikit. Manatili ka sa akin, please. Ang pagsusumamo ni Gabriel ay tila isang anghel na humihila sa kanya pabalik sa liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang malakas na koro ng katarungan na dumarating sa gitna ng unos. Nang imulat muli ni Mirela ang kanyang mga mata, makalipas ang ilang araw, ang puting kisame ng ospital ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi na ito ang charity ward. Ang bawat gamit sa silid ay moderno, ang hangin ay malinis, at sa kanyang tabi, nakita niya si Don Esteban na nakahawak sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay namumula sa puyat at pag-aalala. Lolo, ang mahinang tawag ni Mirela, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Nandito na ako, Apo. Ligtas ka na. Sagot ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Wala nang mananakit sa'yo. Si Roderick at ang mga tauhan niya ay nasa kamay na ng batas. At si Celine, kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa. Nalaman ni Mirela na si Gabriel ang nakatuklas sa plano ni Roderick sa pamamagitan ng isang lihim na record ng kanilang pag-uusap ni Celine. Ang putok ng baril ay nagmula sa isa sa mga tauhan ni Roderick, ngunit si Gabriel ang mabilis na humarang upang hindi ito tumama sa puso ni Mirela. Ang bala ay dumapo lamang sa kanyang tagiliran, isang pilat na magsisilbing paalala ng kanyang muling pagsilang. Pagkalabas niya ng ospital, ang una niyang hiningi ay ang makita si Aling Rosa sa loob ng kulungan. Sa harap ng rehas, nakita niya ang isang babaeng tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Wala na ang ginto sa leeg nito, wala na ang kapal ng mukha, tanging takot at pagsisisi ang natira. Mirela, anak, ilabas mo ako rito. Patawarin mo ako. Ang pagmamakaawa ni Aling Rosa. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Tiningnan siya ni Mirela ng matagal. Hindi galit, hindi puot, kundi isang malalim na habag ang naramdaman niya. Pinatatawad na kita, Nay. Hindi dahil sa nararapat ka rito, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ngunit ang bawat pagkakamali ay may kabayaran. Dito ka mananatili hanggang sa matutunan mo ang tunay na halaga ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Dahan-dahang tumalikod si Mirela at lumakad palabas ng kulungan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsa ng kalayaan. Sa labas, naghihintay si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang ngiti ay tila isang pangako ng bagong simula. Handa ka na bang umuwi, Mirela Vergara? Tanungan ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Handa na ako, Gabriel. Pero bago tayo umuwi sa mansyon, maaari bang dumaan muna tayo sa mall? Pagdating nila sa mall kung saan nagsimula ang lahat, huminto si Mirela sa tapat ng entrance. Nakita niya ang isang matandang babaeng nagbebenta ng sampagwita. Basang-basa dahil sa wisik ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Mirela, kinuha ang lahat ng tinda nito at iniabot ang isang sobre na naglalaman ng sapat na puhunan para sa isang maliit na tindahan. Ito ang kanyang pagtatapos at ang kanyang pagsisimula.
Ang batang itinakwil at pinagtawanan ay nagbalik, hindi upang maghiganti, kundi upang maging liwanag sa mga taong nasa dilim pa rin. Ang kabutihan ni Mirella ay hindi isang kahinaan. Ito ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Habang naglalakad sila ni Gabriel palayo, ang tunog ng tawanan ng mga tao sa paligid ay tila isang himig ng kapayapaan. Ang langit ng Cebu ay malinaw na, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mirella na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa bawat pintig ng puso na marunong magmahal at magpatawad. Ang bawat patak ng ulan na minsang dumanak sa aking mga pisngi ay naging hamog na nagbigay buhay sa isang bagong umaga, kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang pangarap, kundi isang hiningang nagpapalaya. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo at panganib ang mansyon ng mga Vergara. Sa gitna ng malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na sampagwita at rosas, nakatayo si Mirella Vergara. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting damit na gawa sa seda na tila sumasalamin sa kadalisayan ng kanyang puso na nanatiling buo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Hawak ni Mirella ang isang imbitasyon para sa inaugurasyon ng Mirella Sanctuary, isang bagong shelter para sa mga matatandang inabandona sa kalsada. Ito ang kanyang pangarap na natupad sa tulong ni Don Esteban. Hindi na siya ang biktima ng tadhana. Siya na ang humahawak sa timon ng kanyang sariling buhay. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Ang lalim yata ng iniisip ng aking pinsan at tagapagmana. Ang biro ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng paghanga at pagmamahal. Lumingon si Mirella at ngumiti. Isang ngiti na hindi napilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Gabriel. Isang taon na ang nakalipas, nakatayo ako sa ulan. Walang matuluyan. Ngayon, ako na ang nagbibigay ng silong sa iba. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Mirella. Ang init ng kanilang mga palad na magkayakap ay tila isang tahimik na pangako na hinding-hindi na nila bibitawan ang isa't isa. Bagaman sila ay magpinsan sa dugo, ang turingan nila ay higit pa sa magkapamilya. Sila ay naging sandigan ng isa't isa sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Nabisita mo ba siya? Tanong ni Gabriel na ang tinutukoy ay si Aling Rosa. Tumango si Mirella. Ang kanyang puso ay wala ng bakas ng pait. Oo, dinalhan ko siya ng pagkain at gamot sa loob. Umiyak siya, Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pangungulila. Pinatawad ko na siya ng buong buo. Ang pagpapatawad ang huling susi na nagbukas sa kulungan ng aking sariling pighati. Ang mapagtanto na ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala, kundi ang makita silang nagbabago habang ikaw ay patuloy na lumalago. Si Celine naman ay kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon, isang mahabang proseso ng pagtutuwid sa isang baluktot na pananaw sa buhay. Lumabas si Don Esteban mula sa veranda. May hawak na baso ng juice at nakatanaw sa dalawa. Ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang kanyang bilyon-bilyong ari-arian, kundi ang makitang ang kanyang dugo ay nananatiling dalisay sa katauhan ni Mirella. Mirella, Gabriel, halina kayo. Magsisimula na ang selebrasyon. Ang tawag ng matanda. Ang boses ay malakas at puno ng buhay. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon, huminto sandali si Mirella at tumingin sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa abot tanaw. Napagtanto niya na ang bawat tao ay maaring maging isang pulubi
sa isang pagkakataon. Pulubi sa pag-ibig, pulubi sa pag-asa, o pulubi sa katarungan. Ngunit hanggat may isang pusong handang magbigay ng walang kapalit, ang mundo ay mananatiling isang lugar na may puwang para sa mga himala. Ang kwento ni Mirela Santos Vergara ay hindi lamang kwento ng isang babaeng naging mayaman. Ito ay kwento ng isang pusong napatunayang ang kabutihan ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay hanggat may isang taong naniniwala sa lakas ng pag-ibig at kapangyarihan ng patawad.